Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mo ngangkin. Siniyasan mo ako at alam ang aking puso, walang maililihim sa'yo sa aking gawa. Di ko pa binabanggit, iyon ay itong batid. Sa'yo anumang isip ko'y lilingin. Alam kong nasa tabi kita, Panginoon ko, sa lahat ng oras. Kamay mo ang siyang nag-iingat sa akin, di ko mabot karunungan mo ngangkin. Sana ko paroroon upang matakasan ka, akyatin ko man ang langit, alam kong naroon ka. Ako may matalipad sa dulong dagat mapadpad. Dadatnan ko rin pag-ibig mong tapat. Alam kong nasa tabi kita. Magandang hapon po sa inyong lahat. Malugod po namin kayong binabati sa pagdiriwang na ito ng banal na Eucharistia. Samahan natin sa pagpapasalamat ang ating mga kapatid na sina Fatima Gendeguia at Mr. and Mrs. Galang. Nagpapasalamat sa kaloob na buhay si Angelica Vanessa Ramos at Vener Inductivo para sa natatanging intensyon ni Marie Edenlyn Hernandez at sa madaling pagaling ni na Manuel Ortiz. Ano po yung isa? David Ortiz Jr., Marie Edenlyn Hernandez, at Enrique Francisco, Rodrigo Ferrer, at Mirna Abad Santos. At alalahanin natin kaysa ng kanilang mga nagmamahal na pamilya, ang mga yumao na sina Josefina Galvez, Edita Aurea at Orlando Agunoy, Marina Ferrer Reyes, Magdalena Torres, Avelino at Zenaida Liena, Cesar Orchona, Bonifacio Navarro, Emerenciana de Guzman, Primo de Guzman, Florencio Vicente Jr., Vicente Sr., Fernando at Romel Fernando, Aurelia at Aurelio Trinidad, Francisco Felicitacion Agustina at Leonardo Magno, Cornelio Salazar Villanueva Sr., Cornelio Santillan Villanueva Jr., Francisco Franco Bicos, Carmen Vidon Hipolito, Isidro at Milagros Hipolito, Maria Angelica, Maria Arabella, at Fausto Perez, Dolores, Jose, Edgar at Luz Viminda Buenaventura, Josefina Galvez, Esperanza at Catherine Messina, Cayetana Ferrer, at lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Magsiluhod po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Mahabagin at mapagmahal na Ama, nagsusumamo kami sa iyo upang hilingin ang iyong patnubay laban sa COVID-19 na nagpapahirap sa marami at kumitil na ng mga buhay.
Tunghayan mo kami ng may pagmamahal at ipagadya kami ng iyong mapaghilom na kamay mula sa takot sa kamatayan at karamdaman. Itaguyod mo kami sa pag-asa at patatagin sa pananampalataya. Gabayan mo ang mga dalubhasang naatasan na tumuklas na mga lunas at paraan upang ihinto ang paglaganap nito. Nagpapasalamat kami sa mga bakunang naisulong sa patnubay na iyong mga kamay. Pagpalain mo ang aming mga pagsisikap na mawakasan ng mga bakuna ang pandemya sa aming bayan. Patnubayan mo ang mga lumilingap sa may sakit upang ang kanilang pagkalinga ay malaki pa ng husay at malasakit. Pagkalooban mo sila ng kalusugan sa isip at katawan, katatagan sa kanilang paninindigang maglingkod at ipagsanggalang sa karamdaman. Itinataas namin ng mga nagdurusa, makamtanawa nila ang mabuting kalusugan. Lingapin mo rin ang mga kumakalinga sa kanila, pagkamitin mo ng kapayapaang walang hanggan ang mga pumanaw na. Pagkalooban mo kami ng biyaya na magtulong-tulong tungo sa ikabubuti ng lahat. Pukawin sa amin ang pagmamalasakit sa mga nangangailangan, sa pagdamay at malasakit namin sa bawat isa. Malampasan nawa namin ang krisis na ito at lumago sa kabangalan at pagbabalik loob sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo na nabubuhay at nagaharing kasama mo at ng Espiritu Santo, Diyos, magpasawalang hanggan. Dumudulog kami sa iyong patnubay, mahal na ina ng Diyos. Pakinggan mo ang aming mga kahilingan sa aming pangangailangan at ipagadya mo kami sa lahat ng kasamaan. Maluwalhati at pinagpalang Birhen, mahal na Birheng mapagpagaling sa mga may sakit, San Jose, San Rafael Arcangel, San Roque, San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, San Antonio Abad, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Sa panahong tigang ang lupa, sa panahon ng ani sagana, sa panahon ng digmaan at kaguluhan, sa panahon ng kapayapaan, sa pag ng Panginoon, buong bayan ngayon nagtitipon upang pagsaluhan ng kaligtasan, handog ng Diyos sa tanan. Simulan natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, sama-sama natin pagsisihan ang ating mga nagawang pagkukulang. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Pawan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang pananampalataya, pag-asa at pag-ibig namin ay iyong dagdagan. At gawin mong mahalin namin ang iyong mga kautusan upang sa mga pangako mo kami maging dapat makinabang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan.
Ang salita ng Diyos mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Roma. Mga kapatid, tinutulungan tayo ng Espiritu sa ating kahinaan. Hindi tayo marunong manalangin ng wasto, kaya't ang Espiritu ang lumuluhog para sa atin sa paraang di magagawa ng pananalita. At nauunawaan ng Diyos na nakasasaliksik sa puso ng tao ang ibig sabihin ng Espiritu, sapagkat ang Espiritu'y lumuluhog para sa mga banal ayon sa kalooban ng Diyos. Alam nating sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawang kasama ng mga nagmamahal sa Kanya. Ang mga tinawag ayon sa Kaniyang panukala, sa kanilang ikabubuti. Sapagkat sa mulat mula pa'y alam na ng Diyos kung sino ang sa Kaniya. Ang mga ito'y itinalaga niyang maging tulad ng kaniyang anak. At sa gayon, naging panganay natin siya. At ang mga itinalaga niya noong una pa ay kaniyang tinawag. Ang mga tinawag niya ay kanya ring pinawalang sala, at ang kaniyang mga pinawalang sala ay kanya namang binigyan ng karangalan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Tunghayan mo at tugunin, o poon na aking Diyos. Ibalik mo ang lakas ko't ng hiningay di malagot. Ang palalong kaaway ko'y huwag bayaan na maghambog at malugod na sabihing nagapi ko siyang lubos. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Aawitan kita poon, aawitang buong galak. Dahilan sa kabutihang sa akin ay iginawad. Lubos akong nananalig sa matapat mong pag-ibig. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, Alleluia. Kami ay gawin mong daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumairing. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, nagpatuloy si Jesus sa kanyang paglalakbay. Siya'y nagtuturo sa bawat bayan at nayon na kanyang dinaraanan patungo Jerusalem. May isang nagtanong sa kanya, Ginoo, kakaunti po ba ang maliligtas? Sinabi niya, pagsikapan ninyong pumasok sa makipot na pintuan. Sinasabi ko sa inyo, marami ang magpipilit na pumasok ngunit hindi makapapasok. Kapag ang pinto'y isinaranan ng puno ng sambahayan, magtitis kayong nakatayo sa labas at katok ng katok. Sasabihin ninyo, Panginoon, papasukin po ninyo kami. Sasagutin niya kayo, hindi ko alam kung taga saan kayo. At sasabihin ninyo, kumain po kami at uminom na kasalo ninyo at nagturo pa kayo sa mga lansangan namin. Sasabihin naman ng Panginoon, hindi ko alam kung taga saan kayo.
Lumayo kayo sa akin, kayong lahat na nagsisigawa ng masama. Tatangis kayo at nagngangalit ang inyong ngipin kapag nakita ninyong nasa kaharian ng Diyos sina Abraham, Isaac at Jacob at ang lahat ng propeta, at kayo na may ipinagtatabuyan sa labas. At darating ang mga tao buhat sa silangan at kanluran, sa hilaga at timog, at dudulog sa hapag ng kaharian ng Diyos. Tunay ngang may nahuling mauna at may maunang mahuli. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang hapon po. Isa sa pinakamahirap sa atin bilang tayo ay nagdaan sa mga paaralan, simula pa nung grade 1, high school, kolehiyo, at dagdag pa ng mga pag-aaral ng yung ikaw ay pwedeng humawak ng degree, no? Walang katapusang aral-aral, ano? Para lamang sa isang magandang estado sa buhay. Gaano kahirap yung naranasan natin, tayo mga nagsipag-aral, kahit anong elementary tayo. Sigurado, dumaan naman tayong lahat doon. Unti-unti nabubuksan ang ating isip. Dahan-dahan, napupuno na natin ng mga kaalaman ng ating memory. At marami na tayong nalalaman. At habang tayo ay nagkakaedad, ay padagdag ng padagdag ang mga karanasan natin na tinataglay. At yun ay malaking tulong para sa ating pamumuhay bilang tao, bilang mamamayan, at bilang kung ano ang ating ginustong hanap buhay o trabaho, propesyon sa buhay natin. At yun nga, dumaan tayo sa napakahirap na mga pagsubok. Napakahirap bago maabot ang mga pangarap. Kailangan natin dumaan sa masusing pag-aaral, masusing pagsisikap, pagtitiis, pagsasakripisyo. Yun yung mga landas na kung minsan kung babalikan natin, ay talaga namang nagpatibay sa ating sarili. Ganon din naman sa ating buhay pananampalataya. Hindi natin kaagad-agad ito natutuklasan. Unti-unti, dahan-dahan. At sa bandang huli, ay humahatong tayo sa isang malalim na pakikipag-ugnayan sa Diyos. Kaya walang lubay na pag-aaral habang tayo nabubuhay. At habang tayo nabubuhay sa mundong ito, talaga namang dumaraan tayo sa dangay makipot na daan na tulad ng binabanggit sa ating ebanghelyo. Marami tayong nararaan ng mga mahihirap, matitinik na landas ng buhay. At yun ang lalong nagpapatibay, lalong nagpapaigting ng ating kagustuhang makarating sa dulo. Kaya nga ba, ang buhay natin ay hindi kaagad-agad tayo kangay may gintong kutsara at tinidor. Kung magkagayon man, palagay ko, yun yung mga namana. Pero nauubos din yun yung kayamanan na yun. Pero tayong mga nagsikap at patuloy pang nagsisikap, talagang binabanat natin ang ating katawan upang marating natin ang isang maayos na pamumuhay. So kaya nga, ang lumalapit sa Panginoon ay hindi ganong kadali. Tingnan natin ang mga banal. Unang-una na ang ating mahal na Birheng Maria. Kala niya mabubuhay lang siya ng simpleng pamumuhay, pero nang tinawag siya ng Panginoon, ay sobrang hirap. Nagbuntis na wala namang asawa. Gaano kahirap yun? Nag-alaga sa ating Panginoon ng say baby hanggang sa pinalaki.
hanggang sa nakita niya ito sa itaas ng krus, nakasabit dun, nakapako. Gaano kahirap ang kanyang dinanas. Maging ng ating mga martir, mga banal sa ating simbahan, hindi sarap ng buhay ang kanilang dinanas, kundi pawang pagtitiis, pag-aali ng sarili, ng sakripisyo. Kaya lahat ay dumaan sa makipot na landas upang maabot ang tagumpay. Kaya yung kumbinyente ng buhay, panandalian lang yun . Kasi kapag walang sakripisyo, walang kabuhay-buhay. Iba talaga yung meron kang ipinakikipaglaban sa sarili mo. Meron kang pagtitiis, pag-aalay ng sarili. At talagang pag nakamit mo yon, yung tagumpay, hindi mo yan aaksayahin kasi pinagtuluan mo yan ng pawis, ng pagod, pagtitiis. Kaya hindi mo yan gagastahin na lang ng ganun-ganun na lang. Kaya ito mga kapatid ay itinuturo sa atin ng Panginoon. Patuloy tayo naglalakbay sa buhay na ito. At kung tayo nakakaranas ng mga pagsubok, lalo na sa mga panahon ngayon, hayaan lang natin siya na dumaan. Malalampasan din natin ang mga ito. At hahantong tayo sa dulo ng tagumpay na kung saan mararanasan natin yung mga pinaghirapan natin, enjoy natin yan. Hindi naman lagi na lang hirap . Darating din tayo dun sa punto na mahirap nga tayo sa mga material at makamundong pangangailangan, pero mayaman naman tayo sa pagmamahal. Mayaman tayo sa espiritual na buhay. Iyon ang tunay na kayamanang ipinakikita sa atin ng Diyos. Yung kayamanang hindi mauubos. At daladala natin ito. Pumanaw man tayo sa mundong ito, daladala natin ang kayamanang iyon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Hindi tayo makakasalo sa hapag ng Panginoon kung aasa lamang tayo sa sarili nating gawain. Tumugon tayo ng may pananalig sa kanyang paanyaya sa lahat ng tao na pumasok sa kanyang paghahari. Mayroong kababaang loob, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga miyembro ng banal na simbahan ng Diyos, naway makisalo sa masayang hapag ng kaniyang kaharian. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga gobyerno ng mga bansa, naway igalang ang kalayaang pangrelihiyon at hayaan ang mga taong makinig at tumugon sa paanyaya ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Tayo naway maging seryoso sa ating mga Kristiyanong tungkulin at magsumikap na walang kapaguran na pumasok sa makipot na pintuan na mag-aakay sa atin sa buhay na walang hanggan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga nagdurusa sa isip at katawan, naway matanggap ang kanilang krus ng may pagtitiis. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga tapat na yumao, naway tanggapin sa kaharian ng langit. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon at Ama ng lahat ng bansa, itinataas namin ang mga panalangin ito ng may pananalig na naghahangad na tumugon sa paanyaya ng iyong anak. Aming tanging tagapagligtas na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Kunin
at tanggapin ang alay na ito, mga biyayang nagmula sa pagpapala mo. Tanda ng bawat puso pagkat inibig mo, ngayoy nananalig, nagmamahal sa'yo. Dinapay na nagmula sa butil ng trigo, pagkain nagbibigay ng buhay mo, at alak na nagmula sa isang tangkay na ubat, inuming nagbibigay lakas. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdanan Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tungayan mo ang mga alay na aming inihahain sa iyong kadakilaan upang ang paglilingkod na aming ginagampanan ay humantong sa iyong lalong ikadarangal sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ang salitang katuwang mo at kapiling noong ang lahat ng umiiral ay iyong likhain. Sinugo mo para kami sa gipit palayain, kaya't siya'y kinalingan ng mahal na Birhen na naging kanyang inang totoo sa kapangyarihan ng Espiritu Santo. Inako niyang sundin ang loob mo at kamting ng sambayan ng banal para sa iyo. Pinagtiisan niyang iyunat sa krus ang kanyang mga kamay upang magwakas ang kamatayan at mahayag ang pagkabuhay. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan. Pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gayong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman ang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin na misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo'y mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig
kaisa ni Francisco na aming Santo Papa, ni Sopronio na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din na lahat ng pumanaw at mga kaluluwa sa purgatorio. Kaawaan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ni San Jose ng kanyang esposo, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesu Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadiya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami yadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesu Kristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian, ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesu Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito ang kordero ng Diyos, narito siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayo na tinatawag sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ang katawan ni Kristo, Amen. Pangkaluluwang pakikinabang. Panginoong Hesus, ako ay naniniwala na ikaw ay nasa kabanal-banalang sakramento. Iniibig kita ng higit sa lahat at ninanais kong tanggapin ka sa aking kaluluwa. Sapagkat sa mga sandaling ito, hindi kita matatanggap sa sakramento. Tumuli ka sa aking puso. Niyayakap kita na para bagang naririto ka na at iniaalay ko ng buong buo ang aking sarili sa iyo. Huwag mong hayaang mawalay ako sa iyo. Amen. Hangarin ang puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman. Hangarin ang puso ko, Yahweh, makapagkaisang loob sa inyo ng lubusan at taimtiman.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, maging lubos nawa ang aming pakikinabang sa tinanggap namin sa piging mong banal, upang ang aming ginaganap ng lantaran ay siyang aming makamtang tunay sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Salve. Clamamos, exules Filii Heaven. Ora pro nobis Sanctae Genitrix, ut ficiam promissionibus Christi. Oremus. Omnipotens Pere Deus, Glorious Virginis Metris Mary Corpus et Anima, ut in felice habita colpice mereretur, Espiritus Santo coprante preparasti, dait caius commemoratione letamur, eius pia intercessione bistantibus malis, et a morte perpetua liberemur, per iudem Christum Dominum nostrum. Amen. Divinum exilium meniat semper nobiscum. Amen. Bukas po ang kapistahan ni na Apostol San Simon at San Judas. Ang banal na misa ay sa ganap na ika-6 ng umaga. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayo na makapangyarihan Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ating banal na pagdiriwang, humayo kayo na taglay ang kapayapaan. Salamat sa Diyos. O inang mahal, narito kami, awit-awit ang Ave Maria, at dalangin ng bawat pamilya'y kapayapa at pagkakaisa. Ang rosaryo mong hawak namin at awit-awit ang Ave Maria, puspos ka ng diwang banal, dinggin ang aming payak na dasal. Ihatid mo kami sa langit ng amang mapagmahal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Happy Wednesday.